Napagtibay sa mga pananaliksik ng paglitaw ng ISIS at ang pagtanggap ng maraming mga tao sa kanila ay dulot ng laganap na pang-aapi at pagsagasa sa karapatang pantao sa Syria at Iraq na dito ay nawalan na ng pag-asa ang mga tao. Ang mga tao na ito ay nagdusa sa ilalim ng diktadorya na pinalala pa ng iba't ibang pang-aapi hanggang sa biglang lumitaw sa gitna nila ang isang grupo na nagpapakilalang mga tagapagtanggol ng mga Muslim. Kahit sa Pilipinas, napagtibay din ng Abu Sayyaf at ang iba pang mga terorista at bandidong grupo ay gumanap na tila mga Robin Hood na namamahagi ng yaman sa mahihirap na mula sa kanilang mga nakulimbat, mula sa kanilang kidnap for ransom at iba pang mga krimen. Ang mga grupong terorista rin ay nagbigay ng trabaho para sa maraming mga tao. Ang mga teroristang grupo ay naging mga bayani para sa mga nakakapit sa patalim, para sa mga lugmok sa kahirapan dahil sa kawalan ng oportunidad na makapagtrabaho o makapagnegosyo, para sa naghahangad na mapanatiling buhay ang sarili at ang mahal sa buhay laban sa mga mapang-api, para sa mga naghahanap ng katarungan at naghahanap ng magtatanggol sa kanila. Para sa nakakapit sa patalim, tatanggapin nila ang kahit sino na lamang na magpapakilala na sila nga ang mga tagapagtanggol na matagal na nilang hinihintay. Mga tagapagtanggol na matagal na nilang hinihintay dahil ang mga nasa posisyon, Musliman o hindi Muslim, ay walang ginagawa. Ang pag-usbong ng radikalismo sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas o sa iba pang bahagi ng mundo ay hindi lamang dahil sa pagsusumikap ng masasamang tao na naghahangad na maghari-harian sa mga tao. Ito ay dulot din ng kawalan ng pagkilos ng tao na tulungan ang kanyang kapwa-tao at pigilan ang kawalang katarungan na nagpapaningas at nagiging panggatong ng radikalismo at terorismo. Sa Mindanao na lamang bilang halimbawa, ang mga panahon na pinakamatindi ang paglaganap dito ng radikalismo ay sa mga panahon na napag-iiwanan ito sa progresibong mga programa sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan, pang-ekonomiya at iba pa. Sa Pilipinas, sa loob ng mahabang panahon, mga bayan ng mga Muslim ang naging pinakamahirap at pinaka-napapabayaan. Katulad ng kung paanong lumalaganap ang komunismo at nagpapanggap na mapagpalaya sa anumang lugar na laganap ang kasamaan at kawalang katarungan, ang radikalismo sa mga Muslim ay lumilitaw din at nagpapanggap na mapagpalaya sa anumang lugar ng mga Muslim na laganap dito ang kasamaan at kawalang katarungan. Naibahagi minsan ni Manny Piñol sa kanyang FB post ang isang komento ng isang netizen. Ang sabi nito, ang kailangan lamang ng gobyerno ay gumastos ng kasing halaga ng isang flyover sa Maynila upang baguhin ang Sulu. At sinabi niya na tama nga ang tinuran nito. At totoo nga na sa mga nakalipas na panahon nang nagkaroon ng mga pagbabago at reforma, ay makikita natin na ang radikalismo ay inversely proportional nga sa antas ng economic development ng anumang lugar. Kapag mas maunlad ang isang bayan o ang sektor ng mga tao rito at laganap dito ang karapatang panlipunan, ay mas kaunti ang radikalismo sa pahintulot ni Allah. Bukod pa sa kawalan ng pag-asa sa kalagayang pang-ekonomiya na nagpapaningas sa radikalismo, ay factor din ang paglayo ng marami sa mga Muslim sa mga katuroan ng Islam. Ang marami sa mga sumasapi sa mga grupo ng mga terorista ay mga idealist, ngunit nagkakamali sa pag-aakala na ang pagsali sa mga teroristang grupo ay magdudulot ng reforma sa mga Muslim. Reforma sa mga Muslim na nagbibisyo, hindi gumagawa ng pagsamba at maaring nang-aapi pa nga sa mga Muslim, lalo na ang mayayaman at mga pinunong Muslim. Mga pinuno at makapangyarihang Muslim na sana ay tagapagtanggol ng mga Muslim, ngunit abala sa sariling kapakanan nila lamang at mas masahol pa ay maaring nagiging mga instrumento pa ng pang-aapi. Sa ganitong kalagayan, magiging madali nga na makapag-recruit ang anumang teroristang grupo ng sino mang naghahanap ng pagbabago. Naghahanap ng kakampi o pamamayani ng Islam kahit sa paraan na mali pala, ngunit hindi na nila nalalaman o hindi na nila inaalam dahil sa pagiging desperado. Bandang huli, may kita natin na hindi sapat ang bala, bomba at propaganda laban sa radikalismo. May mga problema na kailangan nating solusyonan, mga pangangailangan na kailangang tugunan, mga reforma na kailangang ipatupad,
at mga pangunahing kaalaman tungkol sa Islam na marapat na matutunan at maituro sa pangkalahatan. Bukod sa bala, bomba at propaganda laban sa terorismo at radikalismo, mainam na maipatupad ang pagbabago. Ang mga nagiging radikal ay mga tao rin, at hindi lamang basta-bastang mga tao. Ang marami sa kanila ay mga kapatid natin sa pananampalataya na naghahangad na mapaunlad ang kanilang mga antas ng pamumuhay at naghahangad ng reforma sa kanilang lipunan na ginagalawan. At ang lahat ay marapat na magkaroon ng ambag nang hindi ito inaasa lamang sa may kapangyarihan. Kung ikaw ay Muslim at ikaw ay nag-aalala sa paglaganap ng radikalismo, simulan mo ito sa iyong sarili sa pamagitan ng pagsasabuhay ng tunay na turo ng Islam na magsisimula sa pag-aaral nito. At bandang huli, ang kaalaman na ito ay maaari na nating ibahagi sa iba, lalo na sa ating mga pamilya, dahil ang layunin ng kaalaman ay ang alisin ang kamangmangan sa ating mga sarili at maging sa iba. Ang anumang digmaan bandang huli ay hindi lamang digmaan sa pamagitan ng dahas. Marapat din na tayo ay makipagdigmaan laban sa radikalismo na nangungusap sa puso at isip ng mga tao upang tayo ay magtagumpay. Ang pagbabago at kapayapaan na hinahangad ng lahat ay nasa paggawa ng mabuti at pagtitiyak ng kabutihan ay pakikinabangan ng lahat at hindi nangiilan lamang sa lipunan. Sa ganitong paraan ay magkakamit tayo ng pagbabagong panlipunan na hindi kailanman makakamit sa pagsali o pakikisimpatya sa mga grupo ng mga terorista.